So yan guys, magandang umaga sa inyong lahat. At yun nga, nandito na naman kami at namili na naman kami ng mga gamit para naman po ito sa pamilya ni Madeline. Ayan po. At syempre, hahakutin na natin ito doon para maisaayos na natin ang kanilang bagong bahay. Ay, grocery niya. Saan diyan? Dito na. Mama. So yan mga kababayan, at ito na nga, nandito na ang mga gamit naman para ulit kay Chabelita at kay Madeline. So namili nga po kami sa Davao City, ayan, bayanihan sila. O dala-dala na doon sa bahay. Ito cabinet, oh. Yan, para maayos na natin bukas ang kanilang mga gamit ng bahay. Dala na po namin ang mga gamit. Ayan na. At syempre, ay may mga marites na dumating, oh. Ay, ang daming marites, oh. Ayan, oy, dahan-dahan kayo, baka maano. Ayan. Enjoy na sila sa paglalaro. Nagdatingan ng mga marites, oh. Marites 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 bali 5 po yung marites na dumating. Pasok muna mga gamit. Dito nito. Ayan. Pasok dyan sa kwarto. Ayan. Tapos ito, lagay ng pinggan. Iakyat mo dyan, bossing. Ayan. Thank you, sir. Ayan. Okay? Ayan. Okay, tapos Kuya Eli, bukas simulan mo na yung pag-iikot nito, ha? 20-20 lang, ha? Okay? Bombay pala. 15:30. Hoy! Katapusan na! Ulog-ulog na. Maniningil na ako, 20-20. Yan pa tayo, tira. Warugad-ugad! Oy mga bata! Oh. Teka daw, pasilip daw. Oh, mga bata, hinahinay lang nga. Manjela, wag masyadong malakas, baka tumilapong ka dun sa sitio 26 pa. Wag masyado malakas ang ugay pa. Matapon ka sitio 24, tas diretso ka sitio 24. Okay, yung mga dalaga na dapat di na kayo naglalaro, di yan ba? Oy, ayan bata, walang damit, oh. Oh, mahulog ka, di yan. Naging Batanggenyo. Good morning po sa inyo lahat mga kababayan. Wala po muna si Sir Paul ngayon, nagpahinga. For the meantime, ako po muna yung mga kasama nyo sa vlog na to. Ako nga pala si Derek Frankie. At sinisimulan na po namin ang pag-aayos ng bahay ni Chabelita. So after po namin dito, isusunod naman po namin ang bahay ni Madeline. Ngayong araw po mismo yan. So pasukin na natin yung loob at ipapaliwanag ko na rin po sa inyo yung mga gagawin po namin dito sa loob ng bahay ni Chabelita. Ayan. So dito na yung mga gamit nila. Ito yung kutsyon para po dun sa double deck na higaan nila Chabelita. Ayan. So bali dito ko po ilalagay yung yung higaan dito mismo. Tapos lalagyan ko ng kortina dito. Pati dito lalagyan ko dito ng kortina yan. Yan. So ngayon, ina-assemble po muna ni Kuya Noy tsaka ni Kuya Eli yung para sa baba. Tapos ipapatong na namin tong isa. Ito po kasi mga kababayan, sa taas po ito. So ito yung nasa ibaba.
Nakabili na rin pala kami ng mga kortina na gagamitin namin. So bumili kami ng 12 pieces na kortina kasi bala ko na tigda dalawa-dalawa kada bintana. Ito pa yung kortina na binili namin, tsaka ito. Ayan, so ito yung bintana dito. Dito dalawang kortina ang ilalagay ko dito. Tapos sa kabila, ganun din po, dalawang kortina at dalawang kortina din dito. Ayan. So ito na nga mga kababayan, sinimulan na po namin buuin itong unang palapag ng double deck na to. So nagpasya po ako mga kababayan na dito siya ilagay sa gilid mismo para lumuwag patingnan dito sa kabilang side na to. Tapos ito naman pong lagay nila ng damit mga kababayan, dito ko po siya ilalagay banda. Pag ganun po siya parang pa-slant. Yan. Para maging maluwag pa dito. Busy po ang aking dalawang anak. Para makatulog na. Kasi mamaya po pag nabuo namin to, matutulog muna kami. Di ba anak? Di ba anak, Jumboy, matutulog ka mamaya, di ba anak? Tulog. Anak, Matutulog tayo. ikaw anak, matutulog ka. Matutulog ko, baka paluin mo ako mama. Marami pa namang bintana. Opo, kasi ang anak ko ngayon si Jack ay pansamantala hindi po muna namin siya kasama. Dahil, ayun nga, masama ang pakiramdam. Ayan, pagaling ka dyan anak, Jack. Pagaling ka lang dyan. At may darating din po kasing importanteng padala. Kaya kailangan nandun po siya mga kababayan. So, kaya ito, 3 lang po kami na magkakasama ngayon. So, ayun, mamaya na lang ulit mga kababayan kasi tutulong ulit ako sa assemble nito para mabilisan namin mabuo. So ayun na po mga kababayan, na ikabit na po natin ang unang kortina. Ito po, so sa kwarto po, ibang kulay naman po ang ilalagay natin. Dito, pinili natin yung parang cream white para pag nasikatan ng araw, parang magliliwanag yung loob ng bahay. Katulad po nito, yan, nasikatan po siya ng araw. Parang nagliliwanag po siya, kaya ito yung pinili kong kortina. Dito naman sa loob, ibang kulay pang ilalagay natin dito. May pagka-gray po siya na light gray ang ilalagay natin dito para presko sa mata at bagay na bagay talaga siya sa kulay ng amakan. At ito, malapit na po mga kababayan matapos itong itong unang palapag ng double deck. Ayan po. Hinihigpitan na lang po yung mga hinihigpitan na lang po nila yung mga lock. Ito po, yung mga katulad po nito. At alam nyo ba mga kababayan na may daya akong ginawa dito. Tingnan nyo po. So sinagad ko po siya sa pinakadulo. Ganon din po sa kabila. Ayan po, sinagad ko siya sa pinakadulo. Halos magdikit na siya sa kisame para magmukha po siyang malawak tignan. So effective naman po siya mga kababayan. Tingnan nyo po. Parang kung titingnan mo dito sa may kwarto, parang napakalaki ng ng sala nila. Dahil sa kortina na ginawa ko. Ayan. Tapos saktuhan lang din po yung haba kasi ang haba po pala nitong kortina to mga kababayan ay 7 feet. Ayan po. Ayan, saktuhan lang siya sa baba, hindi siya sayad, hindi siya sobra-sobra. I mean, sakto lang talaga siya. Ito na.
So ito na po mga kababayan, may isang kurtina pa po ako na ikakabit dito. So yung dito po, naikabit ko na. At ang kulay po ng kurtina na nilagay natin dito is, ayun nga, parang ano siya, parang light gray na madilim sa sa loob. Yan, yung para kahit sumikat ang araw, hindi masyadong ramdam yung yung liwanag. 'Di ba? At nailagay na rin namin yung yung double deck dito. Ilagay na rin namin yung kutsyon. At ito yung forma ng Durabox, dito ko siya nilagay, 'di ba? Para pagpasok niya po dito ng nila Chabelita, may space pa rin po dito. 'Di ba? Maluwag-luwag pa rin po. Yan, so ito siya mga kababayan. Ito na niya po, na kahit na maaraw po siya, hindi mo mararamdaman yung araw sa loob. Dahil dito po, parang may pansalag po siya ng araw. Ito. Ayan. So pag binuksan ko po ito, tingnan niyo po kung gaano kaliwanag. Diba? Maliwanag po siya. Pero pagka nakasarado po ito, na ganyan, pwede ka pong matulog kahit anong oras dito. Tingnan niyo po kasi madilim. Sarap matulog dito. Tapos kung may kuryente nga lang dito mga mga kababayan, lalagyan sana ng kahit isang bulb ng ilaw dito, tapos ang kulay ng ilaw is orange dito. Ang ganda na itong tingnan kasi magre-reflect po yun sa kulay ng amakan. Kasi yung amakan ay naka-varnish, makintab po siya. Kaya pagka nilagyan po dito ng ng ilaw, hopefully magkaroon po sila ng kuryente dito mga kababayan. Yan, maglalagay tayo ng isang dito, ng bulb ng kuryente dito, tapos ilaw na kulay orange. Yan, ang ganda nun. 'Di ba? Ganda. So, naikabit ko na din mga kababayan ang orasan. Ito po, may changes po na nangyari kasi ito po, dapat dito ko po sana ilalagay yan. Kaso nga po, sobrang laki pa rin ang nabili namin. Kaya dito ko na lang siya nilagay. Tapos ito po, yung nasa loob, ito, dapat dito po sana yan. Dito siya nakalagay. Ang problema nga lang, ilagay ko na yung orasan dito. Hindi ko naman siya pwedeng ilagay dito kasi papangit po siyang tignan. Kaya ang ginawa ko, dito ko na lang siya nilagay, di ba? Para habang nandito ka sa higaan, ganyan ka. Nakikita pa rin, di ba? Di ba? Tapos tingnan niyo po yung lamesa. Nilagyan ko po ng mantel yung lamesa. Yan, nilagyan ko ng mantel. Tapos nilagyan ko po ng ganito. Yan, para sa gitna ng lamesa. Para mas pa rin siya. May sa tingnan. Tapos ito po, wala lang po kasi kaming concrete nail na pako. Pero siguro bago mag-ribbon cutting, kailangan may kabit na po namin to sa may kusina nila.
mga kababayan, tapos na natin lagyan ng kortina, ilagay yung mga dapat kailanganin dito sa bahay ni Chabilita. Ngayon naman po ay lilipat naman po tayo sa bahay ni Madeline. Kasi yun naman po yung aayusin po namin nila Kuya Eli at ni Kuya Noy. Ayan, so natapos natin to. Ayan. So bali, natagal lang po kami dito mag-assemble mga kababayan sa double deck na to. Kasi binili po namin kasi siya buo. Tapos kinalas kasi hindi po siya kasya dito sa pintuan. Kaya ang ginawa, kinalas na lang po at dito po mismo binuo sa loob. Ayan. So yun lang mga kumare at mga kababayan, lilipat na po tayo sa kabilang bahay kasi ayun naman po yung susunod natin na lalagyan ng mga kortina at aayusin din po natin yan. So yun mga kababayan, tapos na nga natin lagyan ng mga kortina itong bahay nila nila Madeline. So ito ay may mga kakulangan pa rin po na gamit, hindi pa po namin naikakabit lahat kasi kinulang po kami sa kortina. Tapos yung ganito mga kababayan, yan, kinulang po kami niyan. Kaya yung isang bintana dito, hindi po namin nalagyan. Ito sa kabilang kwarto. Pero dito naman sa kabilang kwarto mga kababayan, meron na po silang higaan, meron na pong kortina, at dito ko po nilagay yung Durabox nila sa likod ng pinto para tago. Kasi pag binubuksan naman yung pintuan, ayun po, malaki naman po yung yung space pa. Kaya hindi naman siya nakaka-occupy dito sa sa space na to. Yan. Kaya dito ko po siya linagay. Tapos dito po sila higa. Yan. Tapos ito yung kortina na ikinabit ko po kanina. Tapos sa kabila naman po, ay bago tayo pumunta sa kabilang kwarto, ipakita ko din po sa inyo ito. Ayan. So dito ko na po nilagay itong dalawang may design na to na parang paintings, pero hindi po siya paintings mga kababayan ha. Yan ganyan. Dito ko po siya nilagay sa magkabilang gilid kasi wala na po ako ibang paglagyan kasi ito lang yung option na pwede kong gawin. At kaya naisipan ko na dito ko na lang siya ilagay. Tapos naglagay na tayo ng mga maliliit na mga pillow. Ayan, tapos ito yung kortina na ginamit natin. Creamy white po siya. So bakit ganito yung kortina na pinili ko mga kababayan? Kasi ang kinaganda po kasi dito kapag nailawan po ito pag nasisinagan po ito ng araw, po siya, lumiliwanag po yung kortina na yan. May magic po yan. Tapos dito naman po sa kabila, ito po yung sinasabi ko na kinulang po kami kaya hindi namin to nalagyan ng kortina, at dito ko rin po nilagay yung Durabox sa gilid ng bintana, at ito po yung higaan nila. So tapos syempre para nilagyan din na namin ng konting, alam niyo na, paarte-arte. Ganito. Diba? Oh, yan. Tapos dito ko rin po nilagay mga kababayan yung orasan. Ayan, sa pinakagitnang gitna nitong kwarto. Tapos dito ko rin nilagay yung family rules. Ayan, 'di ba? Syala-syala, pangmayaman. So ito lang mga kababayan, inabot na po kami ng alas 5 ng gabi. Pagpasensya niyo na kung medyo madilim na yung video natin mga kababayan kasi pagka alas 5 po ng hapon dito mga kababayan, ay tingnan niyo po, nagpapags na po kasi ang mga kabundukan dito. Kaya yung araw po, mabilis po siyang naglalaho gawa po ng mga ulap at fogs dito. Ayan. So ayun lang mga kababayan, maraming salamat po. At once again, ako nga pala si Derek Frankie at absent po muna ang aming pinuno na si Sir Paul. So, God bless po sa ating lahat mga kababayan. Kita-kits po tayo sa ribbon cutting na itong bahay ni Madeline at bahay ni Chabilita. Okay po. Paalam po. Ayan, get well soon po dyan Sir Paul. Hayaan nyo. Hayaan mo pala. Kami na muna ang bahala dito. Pagaling siya. Pagaling ka po. Sister. Sister, ang anak ko. Naku, nagkasakit lagi ang anak ko. Ayan, kakatapos lang po namin mga kababayan. So, worth it ba ang natin, ang pagod natin kanina? Worth it, no? Naman. Ang ganda, no? Maganda ako dyan. Ay, loka. Mas maganda si Mama. Ay, syempre naman, nanay niyo ako. Dapat sa akin kayo magmamana. Ang ganda. Umpak. Oh, diba? Taka. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood nyo sa Pugong Biyahero. At syempre, wag nyo kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel. Mangi po. At syempre, ang kumarin yung tuna ay Derek Frankie. Ayan. So, kami muna ang may hawak ng vlog ngayon ni Sir Paul kasi wala nga po siya. Kaya sa amin muna niya pinaubaya. Nagyayay. So, yun lang po. Bye-bye. Bye-bye, nanak. Bye-bye. Very good.
Napaka-energetic nyo ngayon parang di kayo napapagod. Anong meron? Siguro nakatanggap kayo ng 13-month pay, no? 14th yata. Important. 14 pay. Important. Imported pay. So yun lang, ang dami namin sinasabi. Bye-bye! Mwah! 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 Isang mo naman dyan, nak. Mwah! O, ikaw, nak.